Hi guys, Milog Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa my description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Gemini. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Gemini sa mga susunod na mga araw? Okay, so we have here the Knight of Wands, Ten of Coins, Six of Wands. May tao dito na magbibigay sa'yo ng sobrang atensyon, especially if you are dealing with a fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, okay? Parang napaka-passionate nitong tao na to towards you. Passionate siya sa relationship ninyo. Bibigyan kanya ng so much attention na mararamdaman mo talaga na masaya yung relasyon ninyong dalawa. Okay? Etong tao na to, hindi siya masyadong masalita. So, mas mararamdaman mo, kumbaga yung dedication niya sa'yo or yung interest niya, yung passion niya for you through his actions. Okay? And then we have here the Two of Coins, the King of Wands, the Knight of Swords, Judgment card, and Ten of Swords. Ayun nga lang, it might be short-lived. Okay? Maaaring saglit lang. Kung gaano kabilis yung pagpaparamdam niya sa'yo ng interest niya, ganun din kabilis, kumbaga yung paglayo niya. Okay? Maaaring lalayo siya because meron siyang ibang priorities or magiging busy siya, pwedeng ganyan. Okay? Or magta-travel siya. Pero, we have here kasi the Ten of Swords. It can also mean na kahit na sobrang passionate niya here towards you, it can still come to an end. So, hindi siya parang hindi ka pa rin nakakasiguro. Okay? And then we have the King of Cups, Temperance, King of Coins, and Ace of Swords. Okay. So, hindi mo naman maki-question yung pagkagusto niya sa'yo. Hindi mo maki-question yung pagmamahal niya sa'yo. It's there. Okay? Gusto niya rin mag-commit sa'yo, but maybe not yet right now. It's like there will come yung perfect timing, kumbaga, for the both of you. Kung saan malinaw ang lahat or malinis ang lahat. Hindi ko lang alam, no, na baka either one of you merong kailangan ayusin. Parang merong kayong mga issues or connections na kailangan ninyo na putulin bago kayo maging together talaga for good nitong tao na ito. Okay? So, pwedeng hindi pa talaga ito yung tamang panahon para sa inyong dalawa. And then we have here the Hermit, the Devil, and the Queen of Wands. Okay, so makakaramdam ka, of course, ng kalungkutan after niya na umalis. There will be times na you might become tempted or ang tawag nito, toxic behaviors, okay? Na sa sobrang sakit ng nararamdaman mo or sa sobrang na-insecure ka, ganyan. Pero ang sinasabi dito, kumampante ka lang. Okay? And then we have here the Eight of Coins and the Empress. Everything will work out at the perfect timing.
You just need to control yourself, okay? And be confident with yourself. Okay? And then we have here the 6 of coins. Ibig sabihin, marireceive mo din kung ano yung nararapat. Okay? But, ayun nga, maybe this is not yet the right time for the both of you. Pero, ayun, bibigyan naman kayo ng short time together. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Gemini. Para sa mga Libra, okay, let's see, ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Libra sa mga susunod na mga araw. We have here the Queen of Coins, the Emperor, the 8 of Coins, the Hierophant, and the 4 of Wands. If you are dealing with an Aries, there's a possibility na parang makakaramdam ka ng discontentment sa relationship ninyong dalawa. Okay? Pero, we have here the Queen of Coins na parang mas nagiging sigurado ka sa kung ano yung gusto mo or nagiging confident ka sa sarili mo. Okay? Maybe hindi mo nakukuha sa kanya kung ano yung gusto mo or hindi niya nasasabi sa'yo kung ano yung gusto mong marinig. At palagi mong sinisik yun sa kanya, like, ano ba, kailan ba tayo magpapakasal? May plano ka ba? Ganyan. Tayo na ba? May label na ba tayo? Basta ganun. Okay, you're longing for a serious commitment with this person, but you're not getting it. Parang something is missing. Kasi hindi siya nag-open up sa'yo. Hindi niya sinasabi sa'yo yung mga plano niya. And then we have here the Knight of Swords, the Moon, the Knight of Cups, the Wheel of Fortune, and the Judgment card. So in a way, parang ikaw yung gagawa ng action. Okay, maybe you will push this person to tell you kung ano bang intensyon mo sa akin. Ano bang plano mo para sa relationship na ito? Kasi litong-lito na ako eh. Gusto kong maging malinaw lahat between the two of us. And pwedeng matrigger siya. And yung pagka-trigger niya, mas magiging showy siya towards you. But then again nga, hindi pa rin siya ganun na nag-open up sa'yo. Maybe yung personality nitong tao na to is secretive or hindi lang talaga siya vocal. So, mas makikita mo kumbaga kung ano yung nararamdaman niya para sa'yo through his or her action. Okay? And pwedeng magbago yung takbo ng mga bagay-bagay. Pwedeng magkaroon din siya dito ng realization na, okay, maybe this is the time na ibigay na sa kanya yung commitment na hinahanap niya. Okay? And then we have here the Page of Cups. Unti-unti here. Unti-unti na nag-open up siya sa'yo, nagsasabi siya sa'yo. Yun nga lang, with the 5 of Swords here, there are some things na magkakaroon kayo ng conflict eh. Hindi ko alam. So, ang mangyayari is, kung kailan ako nagsalita, parang nagulo pa tayo, parang ganun. Maybe you will not believe the things na sasabihin niya sa'yo. Okay. Parang
gustong-gusto mo talaga dito ng committed relationship. And you are becoming a nagger here or clingy, obsessed, possessive dito sa tao na ito. Parang baby pa lang siya dito, kumbaga na mag-start na mag-open up sa'yo, pero siguro nasobrahan mo yung push mo sa kanya and maybe may maririnig ka na hindi mo magugustuhan. Okay? And then we have here the Eight of Swords at dahil doon, feeling trap ka. Okay? Pero again, the good thing about that is kakausapin ka niya ulit ng matino. And maybe this time, love will, ibig ko sabihin, maybe this time, masasabihin niya na sa'yo kung ano talaga yung plano niya for your relationship. Yung true intentions niya. And magiging honest and open na siya sa'yo. Okay? And then we have the Queen of Cups and the Four of Cups. And because of that, mas lalo mo siyang mamahalin. Okay? Na parang masasabi mo sa self mo na, ay, buti na lang. Okay? Kasi kung hindi, baka nawala pa siya sa akin. And then we have here the Death card. And that can be the start of beautiful changes in your relationship. Okay? So for now, ito yung nakikita ko. Posibleng mangyari sa mga Libra. Para sa mga Aquarius, okay, let's see, ano kayong posibleng pagdaraanan ng mga Aquarius sa mga susunod na mga araw. Okay, we have here the King of Wands, the Sun, the Three of Cups, Page of Wands, and Page of Coins. Okay, if you are dealing with fire sign, Aries, Leo, Sag, or Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, malaki yung chance na kung hiwalay kayo nitong tao mo na to, magkakaroon kayo ng reunion. Okay? Reconciliation. And mukhang magiging masaya ka or magiging masaya kayo sa mga susunod na mga araw. Okay? And then we have here the Tower, the Page of Swords, the Three of Coins, the Nine of Wands, and the Queen of Cups. Okay. Yung ang problema lang dito is there's a chance na magkagulo kayo nitong tao na to. Especially kung ikaw yung tipo na hanap ng mali, okay? Or tingin ng tingin sa social media, like as if naghahanap ka talaga ng kasalanan niya. You're parang, I don't know, it's like you're always finding something na, okay? Parang hindi ka siguro secured. So you need to work on that. Kasi pwedeng yun yung pagmulan ninyo ng away. Okay? So, pwedeng magkaroon ng distance between the two of you or coldness. Kasi nga, pwedeng okay naman na sana ang lahat, pero sinisimulan mo yung mga pagdududa mo, yung mga tamang hinala mo. Okay? And then we have here the World, the Hangman, the Two of Cups, and the Six of Cups. Fortunately, pwedeng matauhan ka, matauhan siya,
ma-realize nyo na mahal nyo talaga yung isa't isa at hindi nyo talaga kaya na i-let go ang isa't isa. And again, Six of Cups, it talks about reconciliation. So, kung ano man yung pinag-awayan nyo dito, pwedeng maayos ninyo yon. Okay? And pwedeng magkaroon ng mga pagbabago and you might actually feel more secured about yourself kasi pwedeng matauhan ka nga. Okay? And then we have here the Hierophant and the Ace of Cups. And because of that, pwedeng mag-umapaw yung happiness, yung pagmamahala ninyo sa isa't isa and mas maging committed kayo with each other. And then we have here the Seven of Wands, which means na patuloy ninyo na ipaglalaban ang relationship ninyo, paninindigan ang isa't isa na parang against all odds, marami mang humadlang, marami mang maging problema na haharapin, patuloy ninyo na itataguyod yung relationship ninyo. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Aquarius.